Tayo ay manalangin kasi tayo ang lahat. Binibining ba nung maaari ba ang wala na ato panalangin? Maraming salamat po sa ibigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran po kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga ituturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Magandang umaga, Section Jumelina. Magandang umaga po, Binibining Giselle. Magandang umaga po, Binang Balagon. Magandang umaga po, Binibining Angelique. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at mabuhay. Bago kayo magsiupo, nais kong isaayos niyo muna ang inyong mga upuan. Bago ang mga bagay na nililihis sa ating asignaturang Pilipino. Isaayos dito. Hindi na saayos. Dito, ano to? Saayos. Okay, group 1, marinong po. Okay, group 2, marinong po. Isaayos nyo ang iyong upuan, mga tungkangal. Arali kong tuto. Ngayon ay para sa lumibad sa ating klase ay si Lim, sa Lilin at sa Rabilo lamang. At Bisker. Sa Lilin ay meron. Because mo ang wala. Okay. Sa Rabilo, Cosmo at Biskera ang wala sa ating klase. Ngayon, nais kong basahin nyo ang ating layunin sa araw na ito. Nang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Naipaliliwanag ang nakaloob sa Dalawang punto. Okay. 1, 2, 3, go. Naipaliliwanag ang nakaloob sa ikalawang usap na kabanata sa pamamagitan ng mga gabay na tanong. Napakahalagaan ang mensaheng dialogong binigawan ng isang tauhan sa kabanata na nasusulat ng script ng isang monologo ng isang tauhan. Maya-maya ay ipaliwanag natin ang nakapaloob sa isang kabanata. Ay, isang kabanata sa pamamagitan ng mga gabay at tanong. Maya-maya ang malalaman nyo ang mga tanong. At mapapahalagahan nyo ang mga mensaheng dialogo ng isang tauhan sa kabanata. Sino kaya ang tauhan na yun? At nakasusulat kayo ng script ng monologo. Gagawa kayo ng sarili ng script ng monologo ng isang tauhan maya-maya. Okay? Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay balikan muna natin yung aralin ng nakaraan. Bagay na naman dapat binabalikan mga alat para hindi magmutan. Okay. Tungkol sa umayas, ano ang inyong aral na napulot sa kabanatang sisisa? Huwag maging martyr. Okay, ngayon, ipaliwanag. Bigyang paliwanag ang pahayag na karapatan ng mga kababaihan ay pahalagahan pagkat sila ang biyas ng ating bayan. Ano ang inyong naiintindihan sa pahayag niyan? Betty?
hiyas ng ating bayan. Kinakailangan pangalagan natin ang ating mga ina dahil sila ang unang nag-aaruga at nagsisibuhay minsan bilang ama ng ating tahanan. Okay? Maraming salamat sa inyong mga opinion. So alam naman natin na malaki ang gampanin ng isang kababaihan sa isang Pilipino. Diba? May mga kakayahang ang mga kababaihan na hindi kaya ng mga kalalakihan. Meron din yung mga kakayahan ng mga kalalakihan na hindi kaya ng mga kababaihan. So madaling salita, sa ating lipunan kailangan ng pagrespeto o pantay-pantay ng pagkato, lalong-lalo na sa kababaihan. Sapagkat pag sinabing kababaihan, ang tingin ng iba ay mahina. Pero yan ang malaking pagkakamali ng mga ibang tao at lalong-lalo na ng mga lalaki. Ngayon, sino ako? Tukuyin ang nasa larawan at ibigay ang kanyang linya. Okay? Sino siya? Si? Sisa! O, daday. Sino siya, daday? Sisa. Ibigay ang kanyang linya. Magbigay ng kanyang linya. Crispin, Basilio, nasa na kayo? Crispin, Basilio, nasa na kayo? Isa pa. Sarah Hena. Pedro, wag mo saktan. Pedro, wag mo saktan. Kumayas. Hindi ako ang baliw. Kayo yung baliw. Hindi ka, ako yung baliw, kayo yung baliw. Tama ang inyong mga pinuna ng mga monologo o mga linya ni Sisa. So, ano kaya pabalat ang matalakay natin? Tungkol kay? Yes. Ha? Sisa. Tungkol kay? Sisa na pinamagatang kwento ng isang ina. Pero bago yan, meron tayong mga gabay na tanong. Nais kong basahin sila. Ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sino ang hinahanap ng mga gwardiya sibil? Bakit kaya nabis na natako si Sisa nang matanaw niya may dalawang gwardiya sibil sa kanilang bahay? Ipaliwanag ang sagot. Bilang isang anak, kung makikita mo na pinapahirapan ng ibang tao ang iyong ina, alam mo walang kalaban-laban ang iyong ina. Ano ang iyong gagawin? Ipaliwanag ang sagot. Ngayon ay panunoorin natin ang buod ng kwento ng isang ina. Kita natin kung ano ang ginawa nila kay Sisa sa kabanata. Hindi ko naibigan, minumay, kapatid, nilang kayo ay ipagpalitan ng bulo sa pagmumuli, kasi sa araw na namin sa mga sabihin. Kita sa kumanin ng pinito, pagitan. Alam sa isang pagkakala. Ngayon natin ang nakapanood sa mga At hindi mawari kung bakit kaya paano niya pinatay-kayan ng kapwa isip. Nakita niya po ang wala isip sa kanilang tapuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na kung wala hindi mapupuna ang tawag. Hindi pa siya nakatayo ng hakbang ay narinig niya ang tawag ng wala
napagtulakan ng mga gwardiya si Sisa ayaw na pumito sa kanyang pinanungupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Sumakyat ng tahimik. Ngunit tibok ng tingin pagkakalan na parang may hinahanap at muli na naupo. Naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siya bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang kilat ng parang ni Basilio na nakasabit sa lumping. At kanyang tinuk, minsan pabuti, ngunit parang hindi nakuna ang pahit ng dugo. Tinapok pa, nakita ay makikitang pag-alagala. Ito maawi at makikipag-usap sa lahat ng nilikha. Mabilis na nagtahan ang tatlong araw na naghahanda sa dalalang nakapisahan ng bayan sa Panginoon. Kaging mo ang bibig mo. So, ano nangyari sa kabanata? Dali-dali umuwi si Sisa galing sa kumbento. Dahil, ano palang ginawa niya sa kumbento? Hinahanap si Crispin dahil hindi umuwi. So, nagdala pa siya ng mga masasarap na gulay, mga masasaganang gulay para sa kura sapagkat gusto niyang kausapin ng kura na si Crispin ay inosente. Sapagkat si Crispin ay hindi marunong magnakaw. Ngunit, hindi niya nakausap ang kura sapagkat ito ay may sakit. At pagpunta niya doon, yung mga katulong lamang yun nandun sa kusina at hindi siya pinansin. Bagkus ay sinabi na lamang siya na yung mga anak mo magnakaw, nandun na yung mga guardia civil sa bahay para hulihin siya. Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay nila. So, sa kanyang pag-uwi, sa kanyang paglalakad ay napakabilis niyang lumaglakad na kahit may bangin dyan or bangin dyan, ay wala siya pakailang. Handa niya itong tawilin para lang masagip yung mga anak niya. So, ganun yung pag-iisip ni Sisa. Ganun na yung inaalala niya na gagawin niyang lahat. Makauwi lang siya, masagip niya lang yung mga anak niya. At pag-uwi niya, nasa malayo pa lang siya, ay natanaw na niya ang mga guardiang civil na paalis, na may dala. Anong dala? Kinuha pa niya, kinuha pa ang nag-iisang manok niya. Pero para sa kanya, okay lang. Kahit kunin niyo pa yan lahat dyan. Kahit isunugin niyo pa yung bahay niya yan, wala akong paalam. Hanggat iligtas lamang yung anak ko, mailigtas ko lamang yung anak. So, pakaalis na yung nagkalakas na loob si Sisa. So, umalis siya doon sa kanyang inatatay. Kasi tumayo muna siya, parang natakot muna siya. Mayroon mga guardian civil. So, parang natakot siya sapagkat alam niya kasi yung mga guardian civil na yun ay walang natatakutan. Kahit pa mayaman o mahirap. Bingi sila sa mga kapiusa. Ganun ang mga guardia civil noong unang panahon. So, nagkalakas loob na siya, pumunta na siya sa bahay. Pero para sa kanya, parang deadma lang, lakad lang siya, lakad. Pero kinakabahan siya sa part na yun. Naglalakad hanggang siya ay tinawag ng mga guardia civil. Siya ay namuta. Mas lalong kinabahan. Sinabihan siya ng mga guardia civil, ikaw, ina ng mga kriminal o magnanakaw, ilabas mo ang mga anak. Yung panganay mo ay nakatakas, yung isa ilabas mo si Crispin. Ngunit sabi niya, si Crispin po ay wala dito, kaya man po ako ay galing sa pangdado na ko siya makita. Ngunit hindi ko po nakita ang aking bunsong anak. Sabi ng mga guardia civil, hindi mo ilalabas ang mga anak, ilabas mo na lang yung perang ninakaw ng iyong mga anak. Sabi niya, kahit ano yan, yung pwesto. Kahit mahirap lang kami, hindi kami magnanakaw. Ang sabi ni Sisa. So, sabi niya yun ay, sabi ng mga guardia, kung wala kang maibibigay sa amin, sumama ka na lang sa amin sa kulungan. Pagkatapos ay sumama nga si Sisa. Ngunit para sa kanya isa yung kahihiyan. Diba, syempre ikaw maglalakad ka dyan sa kalye tapos may
may kasama kang mga guardian civil o mga sundalo. So, anong iisipin ng mga tao sa'yo? May sala ka. May sala ka o kriminal. So, yun nga yung ginawa or sa mga mata ng mga tao doon ay parang dinajudge na siya, ay, kriminal to. Diba? Kahit hindi pa nga natin alam yung totoong nangyari, yung binibigyan na natin sila ng hapon, diba? Base sa atin. So, pagdating sa bayan ay parang napagkasundan nila na paunahin si Sisa. So, ngayon ay nakakulong na si Sisa. Ngunit, sa kulungan siya ay hindi siya kumikilos, parang nakakakulong lang siya. Yung, wala lang, ganun. Marami siyang iniisip. Marami siyang pag-aalala sa kanyang isip. Ano na kayo nangyari sa mga anak ko? Ano na kaya? Parang nag-overthink na siya. Overthink na siya sa pagkakataon na yun. At tanghali na ng malaman ng Alperes na nakakulong pala si Sisa. At para sa kanya ay kagagawan ko ng pura. Di ba? Hindi sila, close sila pero sa deep inside parang may alitan sila. Para, ay, kagagawa na pala to, paalisin ko si Sisa. Para sa kanya, kagagawan lang yun ni Sisa. Parang kagagawan lang yun ng pura na pinagbintangan si Sisa. Kaya, pinatakas or pinalaya si Sisa. Ngunit, sa paglaya ni Sisa ay wala siyang, hindi siya makagalaw. Ayaw niyang kumilos. Kaya pinagpulakan na lamang siya ng mga sibil para umalis. So pagdating niya sa bahay, sa kanilang bahay mismo ay may hinahanap siya. Sino kaya yung mga hinahanap sa bahay? Kanyang mga anak. At meron siyang isang pirasong damit ng basilyo na puta. Na hindi yung duguan. Ngunit lamang yun, isang piraso. Siguro sa pagtakas ni Basilio, niyang malaman niya meron sa kanyang na guardian. So, ang kaumagahan, ano nang nangyari? Doon na nagsimula ang kanyang pagka-baliw. Lagi natin tatandaan na si Sisa ay hindi baliw sa una pa lamang. Kung nabaliw lamang siya dahil sa mga problemang kanyang kinaharap. So, sa dami ng problema ng kanyang kinaharap, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang pag-iisip. Kaya siya ay baliw. Kapag sinabing Sisa, kadalasan iniisip natin, baliw. Ngunit hindi natin iniisip kung anong klase siyang tao. Kahit sa panahon natin ngayon, maraming mga baliw. Huwag natin sila i-judge agad-agad. Isipin muna natin kung ano yung naranasan nila, bakit humantong sila sa pagkakataong na baliw. Diba? Sobrang pag-iisip, sobrang problema ang dumarating minsan. Yan na yung nagiging kahinatan ng ating muka. Nagbabalik na tayo. Kaya mahalaga, kapag meron tayong problema, mahalaga meron tayong mapagsabi para hindi ma-ipon lahat-lahat. Diba? Ngayon, balikan natin yung gabay na tayo. Sino ang hinahanap mga guardian civil? Bano? Mga anak, sa bakit hinahanap? Sorry. Bakit sila hinahanap? Dahil sila pinagbintangan na nagnakaw. Bakit kaya labis na natakot si Sisa nang matanong niya may dalawang guardian civil sa kanilang bahay? Bakit? Natakot o Javier? Guys, tahimik, Javier. Dahil ano? Yung Pilipino. Dahil alam ni Sisa na wala silang awa. Baka saktan lamang siya. Bilang isang anak, kung makikita mo na pinapahirapan ng ibang tao ang iyong ina, at alam mo walang kalaban-labang iyong ina, ano ang iyong gagawin? Paliwanag. Dahil wala na kalaban-laban kaya Tutulungan sapagkat alam mo lang yung ina ay walang kalaban-laban. Nalumatan. Ano ang iyong gagawin? Kapag nakita mo sila sa pangingina, ipagtatanggol mo siya sa anong paraan? Ano ang Pilipino? Anong
sundalo, ganon. Sacrifice sa kanya. Sasabihin niya, wag na po ang akin na, ako na lang po ang hulihin niyo. Ganyan ba talaga? Basta ina natin ang talagang, kung ang ina natin ay gagawin lahat para sa atin, tayo rin mga anak ay gagawin natin ang ating makakaya para sa kanila. Sa panahon natin ngayon, sa pagkakataon ito, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Okay. Sino pa? Okay, lawag. Sa pamamagitan ng ano? Kay dalumatan sa kanyang paraan, kaya siya na lang daw ang hulihin sa kanyang makakita. Sa pag? Sa pamamagitan ng pagsumbong sa mga pulisya daw. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So kayo ay magkakaroon ng 4 na pangkat. So ito ang unang pangkat. Pangalawang pangkat. Okay. Wag na lang. Babasahin ko na lamang yung buong barangay. Hati ng buong klase sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay bukunot ng mga pangyayaring nagpapakita ng reaksyon o ginagawa ng mga tao sa kalsada kapag may kayo. Gagawin ang magpapakita ng sabay-sabay. Kaya nga buong barangay. Okay, unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlo, at pang-apat. Pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Okay. Narito ang maaari niyong mabunot, mga magbabarkadang nagtatawanan, nagsusismisan, meron yan, hindi yan mawawala. Dahil, mga taong walang pakaalam lang. So, parang sa kalsada lang, wala sa pakaalam. Gumba lang sila doon, sasayaw lang sila doon, wala sila pakaalam sa balik. Okay. Mga taong nag-video, familiar, video everywhere. All of you. Okay? Isang representante, bawat pagkas na buo. Okay. Dahil huli ka, ito ako sa'yo. Okay? Gumawa ng bilog upang pag-usapan ang inyong gagawin. At ang ating pumuntayan, harap ko na lahat. Harap ko na, upo. Ito, harap. Kampo pa ng pagpapakita, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. Science, pagganap, 5 puntos. At tandaan, sa pagpapakita, pumili ng isang representante na magpapaliwanag sa inyong ipinakita. Okay. Bilog. Ibigyan tayo ng 3 minuto upang sakutan ang katay inyong ipapakita. Okay, so. Maya-maya.
May specific sa inyo ipapakita. Bukto ba ito? Arrange lang yung sarili. I-arrange lang yung sarili. Group 3 ito. Group 4 ito. Lalo pa rin doon. Para may malaking space kayo. Ipa, ipa. Wala nang magkakalit. Last 1 minute. Last 1 minute. Walang Okay? Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Tahimik. Okay. Dahil sabay-sabay kayong magpapakita at kailangan meron tayong isang baliw lamang na sasabay niyong bibigyan reaksyon. At walang iba kundi si Beth. Ang inyong pag-uusap kung meron man, dapat hinaan lang. Sapagkat ito ay sabay-sabay na pagpapakita. Okay? Gets ang kanya? Gets? Okay. Kaya dito kayo banda para makita kayo. Doon kayo, tama yung Doon. Group 4, dito kayo. Betty, dito ka. Okay? Liligutin ko ang bawat pangkat. Pagbigyan ng marka. Okay? Ready? Kung mayroong pag-usap, hinaan lamang ha? Okay. In 3, 2, kahit ano gawin mo dyan, mag-uli-uli mo dyan. In 3, 2, 1, go! Pagpapaliwanag sa bawat pangkat. Unang pangkat. Nagtatawanan kaya sapagkat siya ay baliw. Ngunit sa ating kasalukuyan, dapat sila ang tawanan. Hindi. Mabuti. Pangalawang pangkat, pagpapaliwanag. Pinag-chichismisan namin ang baliw. Dahil hindi namin alam kung bakit naging gano'n ang kanyang kalagayan at ginuhusgahan na lang namin siya. Yan ay nangyayari sa kasalukuyan na agad natin hinuhusgahan ang mga taong nagbabaliw. Diba? Ngunit hindi natin alam kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Pangatlong pangkat, pagpapaliwanag. Kami ang mga taong walang pakialam at mananatili pa rin ng susubak. Kahit pat may baliw, kami ay naka-focus pa rin sa aming lahat. Okay, meron yan. Wala lang silang pakialam sa
silang ginagawa na pinagtutunan nila ng pansin. At ating panghuli, Kami ay mga taong nagbibigyo kami. anong paraan yan? Tablo. Bakit kayo nagagagagagal? Tablo na ibig sabihin ay pause lamang, stay lamang. Bakit kayo gumalaw? Parang enjoy na enjoy pa na nag-video. Okay? Maraming salamat sa inyong pagpapakita. Pakiayos na ng inyong mga upan. Magaling, magaling. Isaayos ang inyong upan. Inayos dito, tayo muna lahat. Hindi mo mapunin kapag hindi pa maayos ang ayos ang inyong upan. Pangalawang pangkat, natin ang ulo. Unang pangkat, bakit? Yun. Tama yun. Tama sa kanila ang sa inyo, ang hindi tama. Okay? Ayusin namin. Okay? Unang pangkat, natin ang ulo. Pangatlo, natin ang ulo. So, sa inyong pagpapakita ay nangyayari yun sa kasalukuyan ninyo. Ngunit dapat natin alamin kung ano ang tama at hindi tama sa inyo, ipinakita. Para sa inyong puntos, unang pangkat, perfect, 20 puntos. Pangalawa, 20 puntos. Pangatlo, 20 puntos. At sa apat na pangkat, kasi pa gumalaw sila. Sobrang enjoy nila nag-video. Upload na so many puntos. So kayo ay nakakuha ng 18 puntos. Sa kabuuan, magaling ang pagpapakita, lalo-lalo ng ating main character. Ang galing ng main character natin. Walang iba kasi si Beth. Dahil dyan, ang galing ng iyong pagpapakita. Ngayon, sagutin na natin ang mga katanungan. Sino-sino ang tinutukoy sa kabanata? Sauro. Si Sisa. Si Sisa. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging isa sa mga tauhan ng 21 kabanata ay anong ipapayo at gagawin upang hindi mabaliw si Sisa Daday? Akin siyang, sasabihin na kahit sa gitna ng kanyang problema ay magpakatatag siya. Sa madaling salita, papayuhan mo siya. Okay? Papayuhan. Next. Sa Tore. Balik ko ang kanyang anak. Ibabalik mo ang kanyang anak. Pwede. Hahanapin mo ang kanyang anak at ibabalik sa iyo. Pagkat alam naman natin, ang anak ni Sisa lamang ang kanyang buhay. Yun lamang ang kanyang pag-asa. Wala na nga yung asawa niya, mawawala ka pa sa kanyang mga anak niya. So, yun daw yung gagawin. Panghuli, lawas, sorry. Anong yung gagawin? Yung Filipino? Salt. Salt. Lutasin. Kalimay ang iba. Tutulungan niya raw yung problema ni Sisa na bibigyan niya ng ito at bibigyan niya ng solusyon ang kanyang problema. So, maaari natin siyang tulungan, no? Sa maraming paraan na sa gayon na hindi siya mabaliw. Sapagat, kung hindi lamang siya nabaliw, kung pag-uusapan ang pagiging ina, siya ay huwarang ina at huwarang asawa. Okay, ngayon sa panghuli, nangyayari pa rin ba sa kasalukuyan sa ating lipunan ang mapaipas natin Sisa?
Yes or no? Yes, marami yan. Yung mawala pa, Quezon. Mangyayari pa rin ba yung inuhuli agad? Yes, kahit hindi kasalanan. Tayo. Paano paraan? Ano yung mga nakikita, maobserbahan sa atin ngayon? Pinagbintangan na walang kasalanan at walang problema. Sa ating batas, bawal yan. Yung inuli mo yung taong walang kasalanan, yung hindi gumawa ng mismong kasalanan. Yung related lang sa tao like anak, bawal yung sa ating sa kasunod. At ngayon, maraming salamat sa inyong preparasyon. Nais kong kumuha kayo ng 1/2 crosswords. Kung bibigyan ka ng pagkakataong palitan ang sinabi o daing ni Sisa upang may paglaban ang kanyang mga anak at karapatan bilang babae sa lipunan, paano mo ito babaguhin? Kung ikaw ang writer sa Nolimitang Heri, ano yung monologo or script ni Sisa na babaguhin mo? Nang sa gayon ay may paglaban niya ang kanyang mga anak at karapatan bilang isang babae. Isulat sa 5 hanggang 10 pangungusap lamang. Okay, meron lamang kayo 3 minuto upang gawin niya.
pulot. Ball pens up. Ball pens up. Two. Ball pens up. Three. Ball pens up. Ipasang yung mga papel sa harap. Na hindi tumatayo. Ayan, okay na yan. Okay na lahat? Para sa inyong countdown, Marilyn. Nais kong pag-aralan niyo ang susunod na kabanata. So, ano na kabanata natin bukas? Ay, sa Lunes. Anong pamagat? 22 ang pinamagatang ano? 22. Diba sila sa Lunes hindi siya? Si? Hindi. Sino yung naka-assign? Liwanag at? Bilin. So, tayo ay magkaroon na ng panapos na panalangin. Ginoong pwesto, maaaring bago pangunahan ng ating panapos na panalangin. Magsitayo ng lahat. Sana po sa pagawin namin, pagawin kami sa sana ay pagawin namin kami sa lahat ng mga aralin at sana bigyan niyo kami ng buhay itong madali ang pagpapasok ng mga aralin sa aming. Maraming salamat, Section Gemelina, at paalam.